Sinabi ni Secretary Bosa, narinig ko siya, hindi daw magpa-prosper. Malaking kalokohan yan. Imagine mo, Secretary siya ng Health, hindi niya protektahan ng budget, tapos sinusuportahan pa niya ang pagkuha. Ano namang klaseng Secretary of Health niyan? Dapat niyang pinotektahan niya, umaanib pa siya na nakiayon lang siya, inutusan ng Kongreso. Pero tating ko, that's an alleged conspiracy on the part of the lawmakers para idagdag yung provision na yun para makuha nila yung perang yun. Kasi wala silang justification kasi earmark yan for health. So ngayon, binaliwalayan ng Korte Suprema, hindi nyo pwedeng gamitin yan. Kasi a provision in the General Appropriation Act cannot supersede a Republic Act kasi mas mataas na batas yan at saka earmark yan or special funds yan for health. So hindi ko malalaman kung saan lumulugar ang cabinet members natin. Kung sa pera, para sa program appropriation, sa flood control, or para sa kalusugan. Kaya dapat ang taong bayan mag-alsa because this people's money, contribution yan ng mga tao sa direct contributors at pera yan na nakukuha sa tobacco and alcohol na naka-earmark para sa PhilHealth. Ba kayong walang nawala sa mga miyembro ng PhilHealth nung naglipat po talaga ng pondo? Kasi sa desisyon po ng Supreme Court, sinabi lang naman din na sa 2026 budget, muli siyang paglaanan ng pondo. Ang sa tingin ko, nalugi ang taong bayan at ang mga PhilHealth members. Kasi kung maalala ninyo, September 21 or September 20, a day before the first rally nung 2025, inutos na ng Pangulong Bongbong Marcos na isoli na yung pera from the Treasury to the PhilHealth. At yan ay sa pagroronda niya sa Pabelia Hospital at kasama niya si Secretary Arbosa. So dapat yun, immediately, sinoli niya yun para tablan na kagad. Kasi ang nangyari nung December 5 Supreme Court decision, pinapasaoli yun. Pero ang ginawa dun sa 2026 budget, taxpayers money pa rin yun. So lugi ang taong bayan dyan. In fact, dapat pag-isipan kung magpa-file ng petition again para maklaro yung pagbabayad. Kasi ang tingin ko, kahit nung nag-decide ang Supreme Court, na nasa within the 2025, pwede pa rin nagsoli ang Treasury kaagad the week after December 5 at hindi pa naman tapos yung 2025 para naisoli niya sa PhilHealth yung 60 billion. Tapos panibagong usapan yung 2026 kasi sinasabi ni Secretary Recto diyan sa kanyang press conference, nadagdagan daw ang budget ng PhilHealth. Hindi, kasi ang talagang budget ng PhilHealth ay 51 billion plus 60 billion na utang nila plus sa bicameral nagdagdag sila ng 20, a total of 130 billion. So, excuse me, pero napapaglalangan na naman tayo sa maling pronouncement ng Executive Secretary. Yan ang sagot ko lang doon sa tanong nyo kung nalulugi tayo. Ang sagot kong tuwiran, lugi tayo at dapat nating i-assert yun at maipalala sa mga tao. Kasi may mga grupo pa rin, katulad sa grupo namin, na magsasampa. Hindi pa tapos yung sinampa kong kaso February 25, 2025 na unconstitutional yung pagbibigay ng zero subsidy for 2025. Ang iba naman sina Rep. Ungab at ang sambayan na dineclare yung 2025 which is declared or sinasabing the worst budget in history. Ayun, hindi pa nadidesisyonan yun ng Korte Suprema. So maaring ang mga health advocates sa aming hanay mag-file din katulad ng second case na final ngayon ng mga taga Iloilo. Ang isang gusto namin ring ipahayag sa Supreme Court kung unconstitutional yung MAIP program kasi nagkaroon ng isang parallel program that competes with the PhilHealth na dapat ang singular national payer for funding the healthcare system ay dapat PhilHealth lang. Pero since nandito tayo sa topic na ito, ang tuwirang sagot ko, lugi ang taong bayan at dapat i-assert natin ang ating karapatan dito sa pondo ng PhilHealth na ito.
Kumbaga nagdoble yung tax na inilaan para sa PhilHealth. Yung isa, yung unang binigay ng 24, inilipat lang nila. Tapos dahil hindi naman sinabing isinoli or ibinalik either nung 2025 ba or nung 2024, naglaan na naman po ng panibago lang. So kumbaga iba yung tax na binigay ng taong bayan doon, iba rin dito sa 2026 po, Doc. Tama yun, nanakawan tayo ng 60 billion. Kasi hindi sinoli yung 60 billion eh. Ang ginawa nila, nilagay nila sa 2026 budget, GAA yun eh. Dapat, kung may kinuha ka na nilagay nila sa treasury na pupunta sa unprogram appropriation, kaya nga pinapasoli ni BBM yun noong September kasi alam niyang mali eh. So dapat noon pa lang, tumaliman na kagad si Executive Secretary Recto at hindi na niya inintay yung December 5 decision ng Supreme Court. 'Di ba? So kung maglalaan sila ng another budget, edi papasalamat tayo pero dapat sinoli kagad yung budget the moment na sinabi ng Pangulo na isoli yon noong September 21. Opo. Sir, pero ano naman ang masasabi mo? Halimbawa naman lang na yung budget na yon na tinanggal sa PhilHealth, ginamit sa ibang proyekto, so nagastos pa rin para sa taong bayan, pero hindi nga lang sa health. Technical malversation yon, sabi ni Justice Carpio, kasi yung pera yan ng PhilHealth, earmark yan eh. Kaya ang ibig sabihin yan, in 2012, nung ilalakad namin yan during the time of President Aquino, yung universal healthcare hindi matutupad dyan. Yung universal healthcare na pinirmahan ni President Duterte in 2019, kung walang funding, ang nakuha naming funding nun sa pagtaas ng taxes for tobacco and alcohol. Tapos ang perang yan, ang run rate niyan is 70 billion almost every year. Dapat pupunta lang sa PhilHealth. Kung gagamitin yung perang yan na other than PhilHealth, ang tawag dyan technical malversation. Hindi nila pwedeng gamitin yan kasi earmark yan. So it's a complete violation of two Republic Act. Yung Republic Act sa PhilHealth, Republic Act sa UHC, at saka Republic Act para sa syntax law. So hindi pwedeng lumusot. Sinabi ni Secretary Bosa, narinig ko siya, hindi daw magpa-prosper. Malaking kalokohan yan. Imagine mo, Secretary siya ng Health, hindi niya protektahan ng budget, tapos sinusuportahan pa niya ang pagkuha. Ano namang klaseng Secretary of Health niyan? Dapat niyang pinotektahan niya, umaanib pa siya na nakiayon lang siya, inutusan ng Kongreso. Pero tingin ko, that's an alleged conspiracy on the part of the lawmakers para idagdag yung provision na yun, para makuha nila yung perang yun. Kasi wala silang justification, kasi earmark yan for health. So ngayon, binaliwalayan ng Korte Suprema, hindi nyo pwedeng gamitin yan. Kasi a provision in the General Appropriation Act cannot supersede a Republic Act kasi mas mataas na batas yan at saka earmark yan or special funds yan for health. So hindi ko malalaman kung saan lumulugar ang cabinet members natin. Kung sa pera, para sa program appropriation, sa flood control, or para sa kalusugan. Kaya dapat ang taong bayan mag-alsa because this people's money, contribution yan ng mga tao sa direct contributors at pera yan na nakukuha sa tobacco and alcohol na naka-earmark para sa PhilHealth. So the defunding of PhilHealth is a complete assault para sa ating mga tao. Kaya dapat labanan niyang maling mga pamamalakad ng Secretary of Health at saka ng Secretary of Finance at saka Executive Secretary Recto. Doc, maliban dito sa nag-implement nitong special provision na ito, hindi po rin ba dapat managot kung sino talaga ang gumawa o author nitong special provision na ito kasama ang nag-aproba nito po, Doc? Well, nandun ako sa Senate hearing na sine-chair ni Senator Bongo nung inamin ni Emmanuel Ledesma na siya'y napag-utusan lang in a cabinet meeting. Tapos ang ginawa dyan, gumawa ng DOF order na inutusan ni Secretary Recto si Emmanuel Ledesma na mag-remit ng pera to the tune of 89.9 billion. So whether the President is actually accountable for that, narinig ko si Justice former Supreme Court Justice Adolfo Ascuna,
of the common responsibility principle. Kunyari, alam mo na mali yung ginawa mo tapos wala kang ginawa in order to correct that. So, may proviso daw yan, isang doktrina na maaaring command responsibility. So, dapat aralin yan ng mga legal luminaries tungkol doon. Pero sa ngayon, kaya I think yung Save the Philippines December 22 at itong mga coalition ng doktor, saludo po kami at saka mga lawyers, ang tinitira lang muna sa ngayon si Secretary Recto at Ledesma kasi sila nag-orchestrate ng paglilipat eh. So, the command responsibility doctrine, maaaring pag-aralan. Pero kung ako, tama na itong ginawa nila kasi sila talaga nag-orchestrate ng paglilipat. Balikan ko yung naging rason, palusot nila na ito naman po ay nakalagay sa GAA at sinusunod lang namin yung GAA 2024, yung special provisions na yun. So wala kaming kasalanan, Doc. Yun na nga, ginawa kasi nila yan kasi wala silang palusot kasi earmark yan for health. Sabi nga ni Justice Kagiwa during the oral arguments na napakinig natin, special funds yan eh. So ang ginawa nila, nung ang aking palagay, dahil Deputy Speaker si Secretary Recto at naging BICAM siya, nagkaroon ng meeting ng 2023. Tapos na-appoint siyang Secretary of Health of January 2024. Agad na kagad siya gumawa ng Pebrero ng isang DOF Circular 003 na naglilipat ng pera. So ibig sabihin, sinagawa nila yon during the BICAM na i-insert yung provision na yon. Tapos pag-appoint sa kanya kagad, nilipat kagad nilang pera in tranches. At nakita natin yan na talaga may deliberate mo para ilipat yan. So ako, ang aking opinion, in-orchestrate yan using the provision lang. At bakit naman titirahin mo ang PhilHealth? Sa dami naman na pwede mong tirahin na GOCC. Bakit naman pwede naman tirahin nilang PAGCOR? Pwede nilang tirahin ng PCSO? Bakit pa naman yung healthcare agency at funding agency ng kalusugan? Nakakapikon yung ganyan eh. Pwede pa sana yung mga ibang GOCC. Pero yung pakialaman, ang budget ng PhilHealth na wala naman silang kapera-pera dyan kung hindi direct contributors. Wala nga silang ambag dyan eh. Ang ambag dyan sa syntax at saka contribution ng tao, yun pa na nila pastangan nila. So, yan ang direct kong sagot dito sa iyong tanong. Opo, Doc, good evening. Sa MJ po ito. Sir, meron ako nabasang artikulo sa social media na sinasabi na yung pamahalaan ay 2 beses ninanakawan ng PhilHealth per year. Basahin ko yung ilang bahagi, sir. Sabi dito, and I quote, "The first short-changing occurs in the annual national budget. BBM's admin never allocates the full amount required by law. Second naman, the second shortcoming occurs the rest of the year. BBM's admin never releases PhilHealth's entire approved budget." Bilang doktor, sir, anong masasabi mo dito sa artikulong ito? Well, tama yan. Pinadala sa akin ni Jairus Bondok yan. Siya yung na sumulat niyan. In fact, may utang ang government sa atin sa sin taxes. Hindi nila ni-remit eh. May utang din sila yung PAGCOR at PCSO. So, ang total niyan ay 356 billion. Kasi through the years, dapat nagbibigay sila ng 70 billion. Sa panahon ni BBM, bumaba yung PhilHealth budget, tapos tumaas yung MAIPIP. So, nag-umpisa sila mag-defund ng 2024, yung sa 60 billion. Sa 2025, last year, 0 sila. Tapos this year, katabla lang yung MAIPIP. So, ngayon, saan napunta yung sin tax money na dapat ina-allocate nila? So, sa loob ng 3 taon, kung 70 billion yan, may utang sila mga 210. Tapos sa PAGCOR money, meron sila mga 20 billion. Kaya ang computation dyan, which diniscuss sa Senate hearing, paano huhulugan niya ng government? Ang laki-laking pera na arrears ng government. So tama po yan. Isa yan dapat sa kine-check ng Kongreso, yun sa Joint Oversight Committee ng Senate at Congress, na alamin kung ano yung pagkakautang ng government sa PhilHealth.
At tingin ko, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth para tingin ko later on, wala nang babayaran ang Pilipino. Kaya ano nangyayari? May arrears sila, dinidefund pa nila, gumawa pa sila ng discretionary funding katulad ng MAIPIP. Kaya dapat yan maimbestigahan talaga ng Senate and Congress. At ako ay sumusuporta dyan sa ganito. So tama po yan, yung nabasa niyo pong artikulo. Sir, paras lang ba ang GL at ang MAIFIP? Kasi 'di ba sabi wala nang GL sa 2026. May MAIFIP. Parang the same ano lang eh. The same concept. Well, Doc. yung MAIPIP kasi discretionary funds siyang 53 billion. Mm. Bago nagkaroon ng ganitong anti-EPAL provision, may guarantee letter. Pero ang point ko doon, ang namamahala pa rin sa local government ay mga politiko. So kahit walang guarantee letter, pwede ka naman mag-text, pwede ka naman tumawag at sabihin mo, akin yan, tulungan nyo yan, mag-release ka ng pera dyan. So it doesn't mean without the guarantee letter, the patronage politics will not go on. Kasi hindi naman tayo nabuhay kahapon lang eh. I've seen this in the hospital on how the guarantee letter. Sometimes nga mas malaki yung iba kung kakilala nila, mas maliit kung hindi nila kilala, arbitrary. Kaya nga pinapaalis natin yung MAIPIP kasi isa patronage politics, discretionary yung funds. Minsan 5, 10,000. Sa PhilHealth, kung ano yung sakit mo, meron ng proseso kung magkano ibibigay sa'yo. So dapat, yung MAIPIP na yan, buwagin, then lahat ng pera niyan, ilagay sa PhilHealth para mabawasan yung babayaran at meron ng finance mechanism kung magkano ang babayaran. Meron na kasing tinatawag na cases bawat sakit at may finance agency. Hindi mandato ng Department of Health maging funding agency. Labag yan sa universal healthcare because it weakens the PhilHealth. So the guarantee letters to me, palusot lang yan kasi nandyan na yung batas eh. Pangalawa, yung MAIP program, yung mga guarantee letter, inapruban yung 51 billion, pero wala ka pang IRR. Lalabas pa lang January and Pebrero. Paano yun? Nandyan na yung pera. So, hindi ko maintindihan kung ano ang ganitong lumalabas. Kaya sa akin lahat ng ito palusot. Kasi wala man lang solid guidelines on how the money, particularly the 51 billion na MAIP program. And the guarantee letter na hindi lalabas, I don't think it's true. Because I work in the hospital on a daily basis and I know how it works. And sa ngayon, guarantee letters pa rin ang umiiral. Kasi wala kang guidelines eh. Sir, ano epekto ng malaking deficit sa PhilHealth amounting sa ngayon, sabi dito sa datos na aking nababasa, 356.56 billion aside po doon sa government hospitals na pinupondohan ng gobyerno, doon naman po sa mga pribadong ospital na tumatanggap po ng pasyente. Well, eventually talaga magko-collapse ang healthcare natin kasi wala kang pondo. Tandaan natin, kaya universal healthcare na pirmahan lang ni President Duterte ng 2019 kasi si President Aquino inuna munang ma-aproban yung pondo which is the sin tax. Nung naging director ako ng PhilHealth, nakita ko yung pagkukulang na yon. Ngayon, nung abot kamay na natin, tapos may arrears sila, ang laking impact nito sa ating lahat. Kasi kung mapoponda ng PhilHealth, pati private hospitals, pati public, one time na LGU hospitals, out-of-pocket expenses across the board. Kunyari, ang ating out-of-pocket expenses, MJ Admar, at the moment, nasa 47 to 50%. 50%. Kunyari, ang bill mo 100,000, 47% kasi kakaltasin mo yung case rate, kakaltasin yung senior citizen, ibang discount card. Yung matira dyan, yung out-of-pocket expenses natin. Mataas, pangatlo tayo sa buong Asia in terms of out-of-pocket. Kung marami tayong pera, hindi na tayo magdi-divide kung DOH hospital lang yung zero balance billing. I think pwede tayo pati i-include ang private hospital. Kasi in other countries, ang ibig sabihin ng zero balance billing, pag lumabas ka ng hospital, wala kang babayaran. Yun ang ibig sabihin nun. Ba't namimili pa tayo kung what hospital ang pwede at ward lang? Ang gulo-gulo nun. Kung ikaw'y pasyente, may sakit ka na nga, iisipin mo, saan bang hospital lang sinasabing pwede ang zero balance billing? So that's crazy and absurd. Dapat sinisimplify natin yung pamamalakad sa healthcare. Ito, magulo lalo ang nangyayari.
Opo, balikan ko lang yung anti-EPAL na provision, Doc. Kasi wala rin namang malinaw doon na parusa doon sa mga anti-EPAL. So, same as useless pa rin ito, Doc? Yes, ano yan eh, ginawa nila yan para lang malusot kaagad at mapirmahan. Kasi yung BICAM na yan, di ba doon nagkaroon ng issue. Sabi na, lalagyan nila ng anti-EPAL. Pinasan nila yung GAA, wala man lang guidelines eh. So, ibig sabihin, para maipasa lang yan, nangako sila lalagyan nila ng guidelines. Pero to follow. Saan ka naman nakakita nung to follow? Ang laki-laki ng perang yan. Eventually, mawawala rin yung pelang yan. Kasi wala tayong liquidation process on how we will actually follow through with the money. And I don't know kung ano ibig sabihin ng anti-epalistic. At yun nga, wala kang sanction on how it will be carried out. So, I doubt it eh. Doc, siguro bilang panghuli, mensahe nyo sa ating mga kababayan po, sa mga nagmamasid po, ukol po dito sa mga ganap ngayon sa ating gobyerno. Ano po mensahe ninyo? Well, I think yung dalawang cases ng plunder, December 22 ng Save the Philippines at itong grupo ng doktor at abogado from Iloilo, would send a chilling message to the cabinet members and even the president that the people will not be silent anymore. Mag-e-exact ng accountability, transparency, at saka integrity sa mga public officials. Kasi hindi na tayo dapat manahimik tungkol dito. Kasi kawawa naman ang taong bayan natin kung pera mismo natin ang nagnanakaw mismo taga-gobyerno, masama yun. Kaya dapat itong ginagawa ng civil society ay purihin natin. Hindi sila mga taong kilala. And yet na naiintindihan nila yung masama. And doon ako saludo kasi yung mga ganyan tao, walang political yan agenda. Tapat lang yung mga yan. Pagka ganyan mga tao naghahabla, walang political agenda yan. At again, sumasaludo ako sa inyo at sana marami pang mag-file, no? Tungkol dito at questionin natin ang mga galawan tungkol sa healthcare kasi ang kalusugan ay kayamanan niya lang natitira sa atin at dangal ng bansa.